Tawag sa pagsamba. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw nga ang hangad para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluluwalhatian at kapangyarihan. Tayong lahat, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kay sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Awit sa pagsamba, awitin po natin, This is my Father's world. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito na kami ay nagkatipon-tipon sa iyong banal na sambahayan. Maraming salamat sa mga biyayang pinagkulubo sa amin. Maraming salamat din po sa buhay na patuloy ninyong pinagkakatiwala sa amin. Patawarin niyo kami, aming Ama, sa aming pagkakasala at mga pagkukulang. Linisin niyo, Panginoon, ang aming puso't isipan upang maging handa kami sa pagtanggap sa iyong mensahe sa umagang ito. Naway tumino ito sa aming puso't isipan at maging gabay sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, God's morning po sa ating lahat. Sino pong ready na magpuri sa Panginoon? Tayo po magsitayo at sayawan, kantahan, isigaw ang pangalan ng Panginoon at papurihan ang ating Panginoon sa umagang ito. Kantahin po natin ang Deep Praise Out. Yan.
to you. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Deep cries out to, deep cries out to you. Deep cries out to, deep cries out to you. We cry out to, we cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Just as there is, just as there are deep wells, just there are deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. Cause there are deep wells, cause there are deep waters. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out to, deep cries out to you, deep cries out to, deep cries out to you. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Deep cries out to, deep cries out to you, deep cries out to, deep cries out to you. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Rolling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going out to you. And pag pumunta po tayo sa left, left po, tapos right. Okay po? If it goes to the left and then it goes to the left and then it goes to the right and it goes to the right, we're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If it goes to the left, then it goes to the left and then it goes to the right, then it goes to jump. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If it goes to the left, if it goes to the left and then it goes to the right and it goes to the right, you're gonna jump, 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 everybody. Jump, 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 everybody. If it goes to the left, if it goes to the left and then it goes to the right and it goes to the right, you gotta shout, 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 shout in the river. Shout, 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 yeah. Deep cries out to, deep cries out to you, deep cries out to, deep cries out to you. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Deep cries out to, deep cries out to you, deep cries out to, deep cries out to you. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Palakpakan ba ating Panginoon? As we sing this next song, pwede bang hayaan ko kayo na gawin itong panalangin sa umagang ito na siya yung maging fire ng ating buhay, siya yung maging sentro ng naglalagabgab na pagpapala sa atin. Let's sing Set the Fire.
fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. 'Cause I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more, I want more, I want more, I want more, I want more. When you put it out, I want more, I want more, I want more, I want more, I want more. When you put it out, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. 'Cause I want more of you, God. I want more of you, God. Place I'd rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more, I want more, I want more, I want more. When you put it out, I want more, I want more, I want more, I want more, I want more. When you put it out, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Yes, Heavenly Father, set a fire with our heart, within this church. Set a fire that Ikaw yung Diyos na aming pinapapurihan. Ikaw yung Diyos na dahilan namin.
Sa umagang ito, ikaw yung sentro, ikaw yung nagbigay sa amin ng kaliwanagan, ng pagpapala. Sa lahat ng pasasalamat, kapatawaran, itinataas namin sa iyo. Lahat ng papurit, pagsamba, lahat ng ito para sa iyo lang, Panginoon. Para sa iyo lang itong puso't isip namin. Mga pagpapala at pagpupuri, sa iyo lang lahat itinataas. Maraming salamat, Lord, sa buhay mo, sa buhay ng bawat isang narito. Pagpalain mo kami ng iyong pagpapala. At gayon, ibabalik namin sa ito ng pagpapalang awit, pagkanta, pasasalamat sa iyo. Ito lahat ng papurit, pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng lupa sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Ngayon, nabautismuhan sila lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual, sapagkat uminom sila ng batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Tayong lahat, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin yung ating mga katabi. God's morning, God's morning.
welcome po natin with us in our worship is Nanay Elisa Pailep po. Welcome po. Today is March 23, 2025, third Sunday in Lent. At fourth Sunday po ng buwan ng March. Pagdating natin sa Sunday, last Sunday po, it is our celebration of Women's Month sa last Sunday. Kaya pangungunahan po tayo ng ating mga kababaihan sa susunod po na Sunday. Nalalapit na rin po yung ating pong celebration ng ating pong church anniversary at saka ng ating pong culminating activity ng Lenten season. So, may panawagan po ang ating council chair after worship ay mag-meeting po tayo dito lang po sa opisina. So, yun po yung ating pong mga announcement at tayo pong lahat ay sama-sama na yumuko, magpasalamat sa ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dear God, nagpapasalamat po kami. Narito po kaming uli upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Isang Ama na punong-puno ng pag-ibig. Ang Diyos Ama na hindi tumitigil ng pag-ibig para sa amin. Lagi mong ipinagkakaloob ang iyong mga biyaya. Higit sa lahat, Panginoon, sa pamagitan ng iyong pag-ibig, lagi naming nararanasan ang iyong pong dakilang pagpapatawad. Salamat po. Patuloy kami pong nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Maging isang pagsamba ang aming pagpapasalamat sa iyo at para sa iyo po ang aming pagdakila na ito. Narito po kami upang pasalamatan ka sa lahat ng tagumpay na ipinagkalubong po sa amin. At hindi niyo po kami pinapabayaan. Narito po kami upang kilalanin ang kapangyarihan mo na lagi pong masagana para sa aming lahat. Hindi man po kami exempted na dumanas ng iba't ibang pagsubok. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan namin ang bawat pagsubok. Narito po kami. Alam mo po ang lahat ng aming kalagayan, ang aming pinagdadaanan. Alam mo po ang aming pangangailangan. Alam mo po ang aming mga problema. Kaya po, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy naming angkinin ang iyong mga tugon sa aming mga panalangin. Ikaw din ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman. Dumarating din po kami sa mga sakit at karamdaman, pero salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Kung mayroon man po dito o ipinapanalangin ng iyong mga anak na mayroong karamdaman, inaangkin po namin ang iyong kapangyarihan na sumasa amin. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. And we apply your stripes on the cross. We apply your holy blood shed at Calvary. And we claim, we declare healing in the name of Jesus. Salamat po sapagkat alam po namin na ibinabalik mo ang lakas upang patuloy naming maranasan ang panibagong kalakasan na ipaglingkod sa iyo. Dalangin din po namin ang aming minamahal na iglesia. Patuloy niyo po kaming kupkupin ng iyong pag-ibig upang ang kaayusan, kapayapaan, pagpapatuloy ng iyong ministeryo, ng iyong gawain ay aming pong maranasan. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na sa amin ay nagpapala. Dinadalangan din namin, Panginoon, ang aming bansa. Iba't ibang
kaguluhan, mayroon pong hidwaan sa mga namumuno ng aming bansa. Dalangin po namin ang iyo pong divine intervention. Dalangin po namin na patuloy po na maghari ka sa aming bansa. We continue to declare that Philippines is for Christ. Binayaran mo ito, O Diyos, ng iyong banal na dugo, at alam po namin na pagpapalain niyo po kami. Dalangin namin, Panginoon, ang midterm election. Tulungan niyo po kami na maging maayos, maging malinis na halalan. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng pamunuan sa national government, Panginoon. Mula sa aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, sa lahat ng sangay ng pamahalaan, the lower and the upper chamber of the Congress. And we are praying, God, for the all levels of local government units, sa lahat ng probinsya, sa lahat ng munisipyo, sa lahat ng barangay. Salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang sa amin. At alam po namin na nandyan ka para sa aming lahat. Dalangin ko rin po ang mga personal na panalangin ng aking mga kapatid. Nakikita mo po ang aming mga puso at alam mo po ang aming mga panalangin. Alam mo po ang aming mga hinaing at ito po ay inilalapit namin sa iyo. Salamat po sapagkat alam po namin na matatanggap namin ang tugon sapagkat ang lahat ng mga ito ay pinapanalangin namin sa matamis, makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. As the deep mountain pour, the waters of my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone are my spirit too. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Tungayan po natin yung awit at sayaw ng mga bata. Are you up for a little song and dance? Let's get up on our feet, raise our voices, and sing a song of praise to our Savior. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb
taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your Sige po, ilapit po natin ang ating mga bata upang ating silang panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa buhay ng mga batang ito na patuloy mong iniingatan, pinoprotektahan at pinapatnubayan Panginoon. Salamat po Panginoon sa isang buong linggo ng iyong pag-iingat. Salamat po sa kalakasan, sa karunungan at sa pagpapagaling Panginoon sa kanilang mga sakit. Salamat po sa kanilang mga magulang na patuloy mong ginagamit Panginoon upang ipakita sa kanila ang iyong pagmamahal sa amin Panginoon. Patuloy mo nawa silang protektahan Panginoon at ingatan upang lumago at ibigay mo Panginoon ang karunungan at pag-iingat sa kanila Panginoon. Sa mga susunod na mga linggo Panginoon na aming tatahakin, ikaw nawa Panginoon ang magpuspos at magbigay ng biyaya sa amin. Mula sa aming mga anak na mga bata at sa aming pamilya Panginoon, sa kanilang mga magulang. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. May pagbukasan po tayo sa una pong pagbasa na matatagpuan po sa Isaiah chapter 55 verse 1 to 9. Yan ito po ang mababasa. Ang habag ng Diyos. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayo mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas, kahit walang salaping pangbayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko. At titikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi ng mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan.
iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang hindi ka kilala sa iyong pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinarangalan Kanya. Hanapin mo siya habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisip ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa iyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng iyong kaisipan. Sa ikalawang pagbasa po, tayo po lahat ay tumayo. Ang ating pong pagbasa matatagpuan sa Lucas chapter 13 verse 1 to 9. Ganito po ang sinasabi. Magsisi upang hindi mapahamak. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo'y dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay na mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Ang isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubas, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga ng punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba baka sakaling mamungas na sa susunod na taon. Kung hindi po, saka po ninyo ipaputol. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Tinatawagan po lahat ng kalalakihan
ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag, kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mong lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niyang banal, kailangan itatanyag, kung wala ng pagkakataon, at huli ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Salamat po sa mga kalalakihan, talagang lahat ng lalaki, at yung mga kabataan. Alam na ng mga kababaihan sa susunod, lahat pala. Pag sinabing lahat, lahat. Ngayong pong Third Sunday of Lent or Third Sunday in Lent, ang ating pong gospel reading ay sa Luke 13 chapter 13 verse 1 to 9. Pero ang pinakatampok po niya ay 6 to 9. Basahin ko po uli ang parable. Then Jesus told them this parable. There was once a man who had a fig tree growing in his vineyard. He went looking for figs on it, but found none. So he said to his gardener, "Look, for 3 years I have been coming here looking for figs on this fig tree, and I haven't found any. Cut it down. Why should it go on using up the soil?" But the gardener answered, "Leave it alone. Sir, just 1 more year. I will dig around it and put in some fertilizer.
Then if the tree bears figs next year, so much the better. If not, then you can have it cut down. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, wag po muna nating putulin sa taong ito. Hukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamumunga po ito sa darating na taon, mabuti po. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkataon na kami po ay makasamba. At lagi pong bahagi ng aming pagsamba ay kausapin niyo po kami sa pamagitan ng iyong buhay, banal na salita. Narito po kami ngayon muli, Panginoon, upang ikaw na aming dakilang guro, may magturo sa amin at ang iyong nais na mensahe para sa aming lahat ay amin pong mapakinggan. Pagpalaan niyo po kami lahat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Personal, yung parable of the unfruitful fig tree ay mayroon po kaming karanasan sa bahay namin sa Santa Cruz po. Doon sa portion ng bahay namin, likod ng bahay namin, mayroon kaming tinanim na abukado. So, ang laki-laki na niya, kahalos kapantay na siya ng bubong ng ikalawang palapag. Hindi po siya namumunga. Lagi siyang namumulaklak. So sabi nila, tadtarin yung puno. Tinadtad ko na yung puno eh. Ilang beses ko nang ginawa. Pausukan, sabi nila, pausukan yung pinausukan na. Nung mag-decide kami na putulin na lang, magtanim na lang ng iba. Ay, nag-research pa pala ako. Mayroon akong kaibigan dito dati sa Look na mayroong mga tanim ng dragon fruits. Nalaman ko na kano siya. Mahilig siyang mag-research tungkol sa halaman. Ang sabi niya sa akin, mayroon siyang sabi niya, kailangan kang magtanim ng another one. Kasi daw, mayroon daw pollination na dapat na mangyari. Pero nakita ko, mayroon namang avocado dun sa kapitbahay namin, so hindi na, one time, nung mag-decide na kami na putulin na siya, namulaklak siya uli, sabi ko, pag wala pa talaga, putulin ko na. Namunga siya ng isa. So hanggang ngayon, buhay pa siya. Mayroong mga development na gustong itayo doon, parang naantala. Dahil ngayon, hindi ko lang po siya napicturan. 3 sanga po siya eh. Yung isang sanga dito, nahulog lahat ng dahon niya, napakaraming bulaklak. So parang excited po kami ngayong kung ano yung outcome kasi nasubukan niya na ng mamunga ng isa eh. Yung purpose kasi, kapag magtanim ka ng puno na namumunga, siyempre hanapin mo yung purpose, bakit mo siya itinanim. At ang purpose ng pagtatanim mo ng isang punong namumunga para makatikim ka ng bunga. Lahat ng puno, alam ba, pag sa mga ornamentals naman, alam naman natin hindi namumunga yan, nag-expect tayo na mamulaklak. O magaganda yung kanyang mga dahon. So, ang purpose po ng pagtanim is to grow and bear fruits. Lumago at magkaroon ng bunga at maraming bunga. Sa ating buhay Kristiyano, inihalin tulad sa isang talinghaga ng ating Panginoong Kristo, particular sa John chapter 15, at sa verse 5, sabi niya, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. So, yung ating pagiging Kristiyano, kaugnayan, pananampalataya at relasyon natin sa Diyos
ay inihalin tulad talaga sa isang puno o sa isang vine, katulad ng ubas, na ang pamumunga ay nakadepende sa koneksyon. At yung ating pagiging Kristiyano, maliwanag po na without Christ, we can do nothing. Wala po tayong magagawa. Kaya ang tanong po, kumusta po ang inyong pamumunga? Kumusta po ang ating pamumunga? Ang gospel natin ngayon na Luke chapter 13 verse 1 to 9 or 6 to 9 ay mayroon po ako nakitang pamagat na mayroong isang Christian author na pinamagatang itong The God of Second Chances. Ako po, naranasan ko yung kabutihan ng Panginoon. That because He is a God of chances. Una ay nakilala ko siya, naging manggagawa, nagkasakit, because He's a God of chances, pinagaling, nagkamali, because He's a God of chance, ay pinatawad at binigyan muli ng pagkakataon. Alam ko po na tayong lahat, nakikinabang tayo sa biyaya na ito ng Panginoon, that He is a God of chances or a God of second chance. Ito po yung pagbulay-bulayan natin na text. Tignan natin muli yung parable kasi tignan natin kung mayroon po kasi ako nakita pang isang article na sinasabi niya na hindi ito about second chance. Basahin natin. Then, he told this parable. Sabi niya, yun yung mayroong tao, mayroon siyang fig tree. Sabi niya, he went to look for fruit on it but did not find any. Wala talagang bunga. So ito yung sinabi niya sa kanyang tagapag-alaga. For 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down, putulin mo na lang. Sabi niya, nakakasikip lang yan. Nakakasikip lang yan at saka doon sa ibang salin niya na ginagamit lang niya yung lupa. Siyempre yung nourishment ng lupa ay ginagamit lang niya, wala naman siyang bunga. Parang sayang lang. Sa Tagalog ay sabi niya, nakakasikip lang yan. Ito po yung maganda. Sa verse 8, sabi nung tagapag-alaga, leave it alone for 1 more year. And I'll dig around it, fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Parang hindi mag-a-apply yung second chance dito. Mayroon akong nabasang isang article. This is the one last chance. Kasi sabi niya, wag mo na po nating putulin. Ang gagawin ko po, huhukayan ko yung buong palibot, lalagyan ko po ng pataba. Kapag hindi pa po ito mamunga ngayong taon na ito, putulin na natin. So mas applicable yung one last chance. Ito ba applicable sa atin? Una po, hindi natin hawak yung buhay natin. At lahat tayo, hindi natin masabi na ang namamatay hindi naman by age, matanda ka na kaya malapit ka na, hindi naman ganoon kasi kahit bata. So hindi natin hawak ang buhay, kaya hindi natin alam kung last chance na. Pangalawa, mayroong ipinangako ang ating Panginoong Kristo na muli siyang babalik. At marami tayong nababasa na we are living in a broken world. Nasa panahon tayo ng sobrang kaguluhan. We are living on the last days, according to some Christian authors.
So, kapag dumating na si Kristo bukas, o sa isang buwan, o sa isang taon, ang ibig sabihin, it could be our last chance. At marapat lamang na bigyan natin ng pagtingin yung ating sarili na minsan sabi natin ay ang dami nating iniisip, ang dami nating ginagawa, pero isa lang naman talaga ang kailangan. Na mapagbuti natin ang relasyon natin sa Panginoon at yan yung mabigyan natin ng katiyakan. So, lagi pong sinasabi kahit sa school, sinasabi ko, Lenten season as season of reflection. Kailangan na ngayong mahal na araw, on our journey to the cross and to the empty grave, kinakailangan na mag-reflect tayo. Diba? Mayroon akong naalalang tao na lahat ng nangyari sa buhay niya, nilalagyan niya ng refleksyon. Mayroong bus na dumaan, di ako nakadaan. Mayroon ng UB, hindi naman ako nakasakay. Tapos, mayroon palang dadaan na maglilibre sa akin. Mayroong dadaan na hihinto para bigyan siya ng ano. What is my reflection? Na minsan, yung pang-araw-araw na buhay pala natin ay kinakailangan natin mag-reflect for us to know that God is a loving God. Lagi nating mapapatunayan yan. Today, let us reflect for us to see our real situation. Kumusta kaya ako? Ngayong mahal na araw, Panginoon, ano pong gusto mong gawin ko? Bilang isang pamilya, Panginoon, kumusta ang aking pamilya? Ano po ang gusto mong gawin namin? Gusto po namin mag-reflect ngayong mahal na araw bilang isang pamilya. Bilang isang church, tayo po. Kumusta tayo bilang isang simbahan, bilang isang pamilya? At kinakailangan natin mag-reflect bilang isang pamilya for us to see the real situation. Kasi po, hanggat hindi natin makita, hanggat hindi natin tinututukan, reflection kasi, pag sinabing reflection, hindi lang yan basta pag-iisip. Kapag nagre-reflect ka, isinasama mo ang Diyos na mag-isip ka para sa iyo at para sa Kanya. Yun po yung kaibahan siguro ng reflection kaysa sa malalim na pag-iisip na ginagawa natin. Number 2, repent. Nung ikikwento ng ating Panginoong Hesus yung parable of the unfruitful fig tree, nung ikikwento niya, sinimulan niya doon sa mga istorya ng mga taong sa tingin ng iba ay makasalanan naman yung mga tao na ito. Yung mga Galileans na pinapatay ni Pilato. Tapos yung mga namatay na nabagsakan ng tore. Minsan tayo po, judgmental din tayo doon sa namatay sa hindi magandang paraan. Nasagasaan, na aksidente, na nawala sa laot. Ang agad-agad na inisip natin, siguro makasalanan niya. Pero maliwanag yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, 2 beses niyang sinabi sa pambungad niya dito sa talinghaga. Sa Luke chapter 13 verse 3 at sa verse 5, ang sinasabi niya ay, no, indeed, and I tell you that if you do not turn from your sins, you will also die as they did. And I tell you that if you do not turn from your sins, you will all die as they did. Ang sinasabi niya ng ating Panginoong Hesus, pare-parehas tayong makasalanan. Pare-parehas na makasalanan yung tao. At
walang ibang pinakamagandang gawin kundi mag-repent, humingi ng tawad. Na habang tinitignan natin, nagre-reflekta sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating simbahan, o sa bansa natin, sa mundong ginagalawan natin, makita natin may mali. Kasi daw, kung iniisip natin na walang mali, na hindi tayo nagkakamali, wala namang mali, hindi magiging mabisa yung ating repentance, yung ating pagdulog sa Panginoon. So let us accept that something not good is happening. That something bad is happening. Na mayroong mali at kinakailangan na magsisi tayo. At yung pagsisisi dito, ang pakahulugan ng mga sumusulat ng salitang repentance ay hindi yung, ay mali, may kasalanan ako. Nalungkot ka, umiyak ka. Pero pag hindi ka daw nagbago, mayroong kulang doon sa proseso ng repentance na nagawa. Diba? Maliwanag doon sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo doon sa nahuling nakiapid o gumawa ng hindi masama at pwedeng hatulan na batuhin hanggang mamatay. Sabi ng Panginoon sa kanya, sana yung gustong umatol sa iyo, wala nang natira kahit isa, siya na lang. Sabi ni Jesus, I will not condemn you either. Go and sin no more. Hindi rin kita babatuhin. Pero humayo ka, huwag ka nang magkasalang muli. Yung part ng repentance ay makita natin kinakailangang mayroong pagbabago. So kinakailangan nating magdesisyon, kinakailangan nating umaksyon, kinakailangan nating gumawa ng aksyon. Let us grab the one last chance. Kung ang laman ng parabol ay tao, siyempre, nung ikinikwento ng Panginoon yung tungkol sa isang puno, hindi naman talaga sa puno lang. Dahil ito ay parabol, ang puno na ito ay tao. Ang puno na ito na sinasabi na hindi namumunga, na nakakasikip lang, na sumisip-sip lang ng pataba, maaring ako, maaring kayo, kasi ito ay para sa ating lahat. Lahat po tayo, sabi natin kanina, walang exempted sa atin, lahat po tayo ay nagkasala. Kaya ang gagawin ko, huhukayan ko ng pataba ang palibot ko. Hukayan ko yung palibot ko, lalagyan ng pataba upang mamunga ako sa darating na taon at pagkakataon. Ang kailangan natin, kapag mayroong chance, let us consider opportunities as one last chance. Kasi yun yung pinapatungkulan ng kwento. Kung hindi pa ako mamunga sa taon na ito, puputulin na ako. Kinakailangan, i-grab ko yung one last chance. Kinakailangan kong umaksyon. Pero yung aksyon ko ay hindi lang yung dating ginagawa ko dati. Diba, mayroon tayong kasabihan dito na sinasabi natin na kapag ginagawa ko yung ginagawa ko lang dati, ang ibig sabihin, yung resulta yung dati pa rin. Ayan, sinasabi natin ay, siguro, mayroon namang ginawa dati doon sa puno, baka dinidiligan, pinapausukan,
Baka tinatadtad din yung puno, parang yung ginagawa ng mga Pilipino. Pero ang maganda po, mayroong sinasabi dito na kaiba yung gardener. Iba po ang gagawin ko ngayong taon na ito. Huhukayan ko po yung palibot ng puno, lalagyan ko po ng pataba. Ang nakita ko pong dito po ay, let us do more. Let us make more efforts for a change. Yung dati natin ginagawa, dagdagan natin. Kung nagbabasa tayo ng isang verse, gawin nating 2. Kung isang chapter, gawin nating 2 chapter. Tapusin naman natin yung kwento bago tayo matulog. Let us make more effort for a change. Kailangan na isipin natin, maganda rin po itong mamaya magre-reflect tayo ng panibago, pero gusto ko pong kasi yan naman talaga yung sinasabi ng kwento. Hindi naman galing sa akin yung title. Kinuha ko lang po siya sa isang Christian author. At tama naman yung sinasabi dito na let us grab this one because it could be one last chance. At patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. Sabi natin kanina, ang effort mula doon sa refleksyon, kung nagre-reflect ka ng hindi mo isali ang Diyos, kulang. So, ang kinakailangan po, dito sa one last chance, let us continue to have faith that only God can change our lives. Yung buhay ng tao, yung Diyos lang yung pwedeng bumago dyan. Yan po yung totoo. Na sa buhay natin ay mayroong Diyos na gustong baguhin tayo. Yung unang naiisip natin kapag mahal na araw. It is a season of reflection. It is a season of repentance. Lenten season is a season of renewal. Pagpapanibagong sigla at pagbabago na Diyos lamang yung pwedeng gumawa. And we are looking forward. Hindi naman na nakita yung kwento pagkatapos ng 1 taon. Pero ako po, gusto kong maniwala na yung puno pagkatapos sinukayan at nilagyan ng pataba at ipinagkatiwala. Yung mga farmer, nasubukan ko pong farmer po ako nung kagawad po ako dahil 600 pesos lang yung honorarium nung kagawad po ako Kinakailangan kong magdagdag ng pagkitaan. So, by night, nangingisda ako. Pag-araw, nagtatanim ako. So, malaki pong may malaking tulong sa akin yung pagiging Kristiyano ko kasi halimbawa, ang tinatanim ko po talong, halimbawa. Nagtanim ako ng 300 na puno ng talong. Yung inaani ng kapitbahay ko na nagtanim din ng 300 na puno ng talong, 1 sako lang, sa akin 3 sako. Bakit? Kinakausap ko po, pinagpipray ko isa-isa yung Pag mayroong mga fruit borer, yung mga tinitignan ko muna yung paligid, baka sabihin nila si Raul ako. Tinitignan ko paligid pag walang tao, pinagpipray ko na yung mga talong. Naniniwala ako na kapag isinasali natin ang Diyos sa buhay natin, mayroong magandang mangyari. At gusto kong isipin na ang kwento ng isang puno na hindi namumunga pagkalipas ng 1 taon, hindi siya natuloy na naputol kasi namunga siya. Yun yung ating we are looking forward
na itong buhay natin, kung mabunga na, mas lalo pang maging mabunga. At yan yung yan po yung isang maganda sa pag-iisip natin na, ay, namunga ng isa, pwede na. Iniisip natin, dapat marami ang bunga. Hitik dapat yung bunga. Dapat yung bunga ay masagana. Pero, yung reflection ko po, na mayroong isang sumulat, God is a God of second chance. God is a God of second chances. Or dito sa one last chance. Kapag yan yung aking gagamitin sa buhay ko, hindi ako naligtas. Kaya yung unang praise na ginagamit ko dito sa God of chances, mas gusto kong isipin, at yun yung aking paniniwala at pananampalataya. God is a God of unlimited chances. Hindi nagbibilang ang Diyos, o nakadalawa ka na, nakatatlo ka na. Last chance mo na to. Maliban na lang doon sa sinasabi ko, siyempre kung mamatay na tayo, last chance na natin yon pag hindi natin grinab. Kung darating na si Kristo bukas, hindi natin grinab yung chance ngayon, last chance na to. Pero yung nature ng Diyos na sobrang magmahal, na laging masagana yung kanyang habag, at mas ready siya na magpatawad kaysa magparusa. He is a God of unlimited chances. That for my salvation and for your salvation, nagplan siya. Plan A, hindi pa rin tumanggap. Plan B, hindi pa rin tumanggap. Ang isip ko sa sarili ko po ay Plan Z. Plan Y na, sumablay pa. Pero salamat, hanggang Z yung alphabet. Tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon. He is a God of unlimited chances. And He is always available kapag daw tayo po ay hihingi ng tawad at lumapit tayo sa Diyos. Walang pagkakataon na sabi niyang busy siya. Pag-isipan ko muna ang sinasabi ng Bible, sa sino mang lumalapit, kailanman hindi niya itataboy. Lagi-lagi na nandyan yung Diyos para sa atin. Kaya tama po itong saan ko po ba nakuha ito? Sabi niya, 1,000 times I fail, still your mercy remains. Unlimited chances. 1,000 times I failed, still your mercy remains. So, napakasayang isipin na ang dami ng mahal na araw na dumaan sa buhay natin. But this Lenten season 2025, I want to grab it. Gusto kong angkinin ito. Samantalahin ko itong Lenten season 2025 for me to renew. Magpanibagong sigla, magpanibagong buhay. Ialay ang aking sarili sa Panginoon. Because Lent is a season of renewal. Kuninto ko po sa inyo nung midweek, doon sa aking mensahe, na itong bersikulo na ito ang pumukaw sa damdamin ko. Tinatch ako ng Panginoon. At ito ang bersikulong ginamit niya para tanggapin ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. That on the time that I am not worthy to be loved by a wonderful God, He loves me so much.
Namatay pa nga siya para sa akin. At yan po yung sentro ng pagbulay-bulay natin na mahal na araw. Hindi tayo karapat-dapat, pero inibig tayo ng Diyos ng tapat. Namatay pa siya sa krus para sa atin. Tuwing madaanan ng ating leksyonary yung talinghaga ng isang puno ng igos na hindi namumunga, hindi maalis sa isip ko na hindi idugtong ito. Kaya dito po ako magtapos. In a different story, ibang story po ito doon sa hindi namumunga. Mayroong pong isang puno ng igos sa Mark chapter 11 verse 12 to 14. Basahin ko po muna sa Tagalog. Mark chapter 11, 12. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Bitanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Ang title po ng kwento, Jesus Curses the Fig Tree. Sinumpa ang puno ng igos. Kaya makikita natin dyan, yung sumpa dyan po ay, and he said to it, may no one ever eat fruit from you again. At yung puno na ito, na kinurse ng ating Panginoon, sapagkat walang bunga, one day nadaanan nila, namatay. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo, tuwing magbasa tayo ng Bible, at ito ay parable, ito ang kwento tungkol sa puno. Pero, kapag i-analyze mo yan mabuti, hindi yan tungkol sa puno. Tungkol yan sa akin at sa iyo. Tungkol sa tao. Bakit? Si Jesus, gutom siya. Naghahanap siya ng bunga at nakita niya yung puno ng igos. Sabi niya dyan, seeing in the distance a fig tree in leaf, madahon. So nilapitan siya, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves. Walang bunga. Pero bakit walang bunga? May rason. For it was not the season for figs. Hindi panahon ng pamumunga ng igos. Ngayon, hindi pa makatarungan ang Panginoon. Bakit niya sinumpa? Mayroong season yung pamumunga ng fig tree. Parang yung pamumunga ng kasoy, pamumunga ng mangga, pamumunga ng mga punong kahoy. Mayroong season yan. Yung pamumunga ng dragon fruit, in-expert ko po yan, marami po akong binasang article. Hindi siya mamumunga ng off-season maliban sa science. Meron silang ginagawa na iba ngayon. Kasi ang kanyang fruiting season ay May hanggang November. Kahit yung puno ng igos na ito, na makikita natin, hindi talaga panahon ng pamumunga, kahit walang makikita na bunga niya. Kaya, ang sabi ko dito po, it is not for fig tree, it is for me. Para ito sa tao. Mayroon bang dapat na ang tao maging mabait tuwing December lang? Walang season po ang Kristiyano. Tuwing linggo lang, mula Lunes hanggang Biyernes, hindi, katamtaman pag Sabado. Hindi. Kaya, sabi ni Apostol Pablo, the fruits, you must have the fruits of the Spirit, and that is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
Wala akong self-control ngayon, Sabado ngayon. Kailangan po, mayroon tayong bunga. At ang bunga natin, lagi. Hinahanapan tayo ng bunga ng ating Panginoon. Sa fig tree, mayroong season, may off season. Pero sa Kristiyano, wala. Sa lahat ng pagkakataon, hinahanapan tayo ng bunga. At yan dapat yung makita. Walang pagkakataon na panay dahon ka, wala kang bunga ngayon. And another fruit of a Christian is another believer. Huwag daw tayong magpabaya na sa buong buhay natin, wala tayong nailapit kahit isa sa Panginoon. Kasi binilinan tayo ng Panginoon na mag-witness, i-share ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kabutihan sa lahat. Sana po, hindi lang ngayong mahal na araw, hindi lang tayo nagsisisi ng ating mga kasalanan. Tayo po ay nag-i-aim din ng isang paglago, ng isang mabungang buhay Kristiyano na magkaroon tayo ng marami pang mga kapatid, mga mailapit sa Panginoon sa buong buhay natin. It is my prayer that you may have a journey moving towards the cross of Jesus, a fruitful one. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa panahon po tayo ng paghahandog. And sabi po ni Lord sa Jeremiah, "But you will seek me and you will find me if you seek me with all of your heart. And if you pray, I will answer you." Sa senaryo pong ito, ng song na ito, naalala ko yung si Mary, nung naupo po siya sa paanan ni Jesus nung dumalaw siya. And kung papaano po siya nagmarvel dun sa presence ni Lord, yung pakiramdam na yun, habang inaawit ito, ay yun yung pakiramdam na kapag insik mo si Lord with all of your heart, at kapag nahanap mo siya, ang pwede mo lang gawin ay magpasalamat, magpuri, magmarvel dun sa majesty ni Lord. Kasi our God is so beautiful. And being in His presence is like heaven on earth. May peace that passes all understanding. May joy unspeakable in His presence.
Aming Ama, aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, lalong higit o Diyos, sa iyong pagpapala na pinagkakalob mo po sa amin. Nakagaya po ng puno ng igos o Diyos na iyong pinagbubunga, ganun mo rin po kami samahan, lalong higit o Diyos, yung aming pananampalataya. Mas lalo mo po kami patatagin, makaranas man kami ng anumang problema, alam namin, nakasama ka namin, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na to. Patuloy po namin itinataas sa oras na to sapagkat Ikaw ang Diyos na nagpapala at nag-iingat sa amin. Maging ganun din, O Diyos, itong aming makaloob, patuloy mo po itong pagpalain, lalo higit ang lahat ng iyong anak na pinagkaloob. Nakagaya ng bunga ng igos, ganun mo rin po kami pagpalain sapagkat Ikaw ang Diyos na sumasama sa amin at yumayakap para kami ay maging matatag at malakas sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awitin po natin ang pagtatalaga at pasasalamat. Aming Ama at aming Diyos, narito po kami. Katulad ng isang punong igos na hindi nagbubunga. Pero binigyan niyo po kami ng chance. Turuan niyo po kami upang makultivate namin ang aming relasyon sa iyo. Gumawa pa kami ng maraming efforts, Panginoon, upang naging mabunga ang aming relasyon sa iyo. Sapagkat kung malayo kami sa iyo, kung wala ka sa amin, wala po kaming magagawa. Panginoon, salamat po sapagkat hindi ka tumitigil na baguhin kami, na ayusin kami. Hindi ka patapos sa amin at marami ka pang gustong gawin. Ayaw mo na namumunga lang kami ng kunti. Gusto mo maging mabunga kami. Gusto mo, Panginoon, maging maayos ang aming buhay, maunlad ang aming buhay.
matupad lahat ng mga pangarap mo sa amin. Salamat po ng marami. Actually, O God, we want to thank you for your unlimited chances given to us. Maraming chances ang ibinigay mo sa amin. Pero ang iniisip namin ngayon, Panginoon, this Lenten Season 2025, hindi po namin palalagpasin ito na hindi mo gagamitin upang kami mas lalo pang lumago, mas umunlad pa ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magbulay-bulay, na humingi ng tawad sa iyo sapagkat sa iyo lang kami makakahingi ng kalakasan. Ngayon, Panginoon, yakapin mo po ang iyong mga anak. Alam mo po ang aming mga panalangin. Alam mo po ang eksakto ang aming sitwasyon. Pakinggan niyo po ang panalangin ng bawat isa. And as I ask God, as the servant of this church, Lord, flow your fresh anointing upon us all. Maranasan namin, Panginoon, ang bago, sariwang pagkilos, pagtatalaga mo sa amin bilang iyong mga anak at mga disipulo. Salamat, salamat, salamat po. Anuman po ang kalagayan ng iyong mga anak, sa iyo namin sila pinagkatiwala. Bless niyo po ang Dusal family sa kanila pong pagdadalamhati sa pag-uwi sa piling mo ng ama ng Dusal family. Samahan niyo po, Panginoon, si Brother Vic sa kanya pong pananatili sa Bohol at ganun din po sa kanyang buong pamilya. Lord, I am praying, Lord, for the silent prayers of my brothers and sisters, that in thy throne we know, O God, that your grace will overflow upon us. This is our prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, kinukup-kup tayo kanina pa ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Sumaatin ang kanyang lubos na kapangyarihan, lahat ng kanyang pangako at masaganang pagpapala, sumaating lahat, ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tapos na po ang ating pagsamba. Mayo tayong taglay ang panibagong lakas, biyaya mula sa Panginoon. God bless us more.